doktor na nag-medical mission? Nagulat nang nakapila para sa libreng gamot ang dating babae na naka one night stand niya at may bitbit na anak na kamukha niya. Paano nga ba ito nangyari? Hinihingal na nakahiga si Miracle sa kaba. Kabadong-kabado siya at hindi alam ang gagawin dahil sa kaba. Mas kinabahan siya nang makitang mag-alis ng pang-itaas ang lalaking nasa harapan niya. Ginagawa lang naman niya ang trabaho niya. Ganun na lang ang gulat niya na habang naglilinis siya ng kwarto dahil may bagong gagamit noon na customer nila. Nang pumasok ang isang lalaki at halikan siya nito at ihiga sa kama. Hindi may tatanggi ni Miracle na nagustuhan niya ang paghalik na ginawa sa kanya ng lalaki lalo na ngayon. Ngayon lang niya naranasan at naramdaman ang ganoong bagay. Laki sa hirap na buhay si Miracle at ni minsan ay hindi na siya nagkaroon pa ng relasyon. Kaya nang halikan siya ng lalaki ay hindi niya magawang patigilin ito dahil tila nilalasing siya nito. "Sir," utal na sabi ni Miracle nang pumaibabaw muli sa kanyang lalaki. Halata sa itsura nito na lasing siya at natatakot si Miracle lalo na hindi niya alam kung ano bang gagawin nila. Gusto niya ang ginagawa sa kanya ng lalaki. Gustong-gusto niya ang pakiramdam na yun ngunit wala nga siyang alam sa ganoon. Malaking ngumisi naman ang lalaki kay Miracle. "Call me Liam. I want you to scream my name, okay?" Striktong utos nga nito na palunok naman na tumango na nga lamang si Miracle. "What is my name?" Tila nangaakit na tanong pa ni Liam. "Liam." Hindi na natapos pa ni Miracle ang sasabihin ng maramdaman ang malaking palad ni Liam sa ibabaw ng dibdib niya. Pinaglaruan at pinisil-pisil ito ni Liam na para bang siya lang ang babaeng pinanggigigilan nito. Hindi malaman ni Miracle kung saan siya papaling pa nang bumaba ang labi ni Liam doon. Walang sawang pinagkakain nga nito. Halos mabaliw na nga siya sa pinagagagawa ni Liam sa kanya. Ni minsan ay hindi naisip ni Miracle na maaari niya palang maranasan ng ganito. "Don't worry, I'll make this scene memorable for you. And also I will make sure na mag-enjoy ka. I will be gentle." Mapangakit na sabi pa ni Liam at pinagpatuloy ang ginagawa. Wala namang nagawa si Miracle kundi hayaan si Liam sa ginagawa nito. Gustong-gusto niya lahat ng yun at sa totoo lang ay ayaw na niyang matapos pa ang gabing yun. Mabilis na napatunghay sa pagkakahiga si Miracle sa kama mula sa pagkakatulog. Napahilamos siya sa mukha at naghahabol ng hininga. Yun na naman ang panaginip niya. Ilang taon nang lumipas nang mangyari yun, ngunit hindi pa rin malimutan ang utak niya, lalo na ng katawan niya. Ramdam ni Miracle sa sarili na hinahanap niya pa rin ang kakaibang pakiramdam na naibigay sa kanya ni Liam noon. Isang gabi na nagpabago ng buhay niya at si Liam na tuluyan ng gumulo sa buhay niya. Ang lalaking nakabuntis sa kanya, ang lalaking ama ng anak niya, ang lalaking hindi na niya nakita pa kahit ilang taon nang lumipas. Nakakainis! Inis na bulungan ni Miracle sa sarili. Halos 5 taon na, pero tandang-tanda niya pa rin lahat. Si Liam pa din ang hinahanap ng katawan niya na sana ay matapos na. Napatingin si Miracle sa anak na natutulog at doon niya naalala ang sakit ng anak. May ubot sipon ito at kakabayad nga lamang niya ng mga bayarin nila. "Buti na lang ikaw ang pinakamagandang naging regalo sa akin." Nakangiting pasasalamat ni Miracle at hinaplos ang mukha ng anak na si Nico. Kahit nabuntis siya at pinalaki mag-isa ang anak, ay malaki pa rin ang pasasalamat ni Miracle. Lalo na, si Nico na lang ang karamay at kasama niya sa buhay. Ang anak na lang niya ang kasama niya sa lahat. Nang makita ni Miracle na alas 5 na,
ay mabilis siyang tumayo sa pagkakaupo. Sa kama tinayos ang sarili. Nang makapag-ayos ay agad nga siyang lumabas ng kwarto. Doon niya nakita ang ginang na naging katuwang niya sa buhay. "May order pa po kayo?" tanong ni Miracle kay Lola Tina, ang matandang dalaga na tumulong sa mag-ina nang walang-wala ang mga to. "Meron pero kaunti. Nga pala, may libreng gamot at saka check-up mamaya sa court, anak. Dalhin mo si Nico mamaya. Para naman gumaling na ang bata, bawas gastos din yun. At para din sa kanya." Nakangiti nitong sabi. Tumango na nga lamang si Miracle. Tinulungan nga na lang ang matandang tapusin ang nilulutong order nito. Nagpaalam naman si Miracle sa amo niya sa restaurant na pinagtatrabahuan niya dahil kailangan niya samahan ng anak at buti na lang mabait ang may-ari at pinayagan nga siya. Mama, wala work? Inosenteng tanong ni Nico habang nakapila sila sa loob ng court. Kaya nang inaasahan nila maraming tao, lalo na't libre ang mga gamot. "Wala, anak," sagot ni Miracle at ngumiti sa anak. "Need mo rin kasi, anak, matignan, kaya hindi muna mag-work si mama, ha?" Paliwanag ni Miracle sa anak. Tumango na nga lamang si Nico. Natigilan silang mag-ina nang sila na ang sumunod. Pumasok sila sa tent na nasa loob ng court. "Pa-wait na lang po si Doc, may kinukuha lang," sabi ng isang nurse at tumango si Miracle. Naupo sa harap ng isang lamesa. Pinaupo naman niya ang anak sa isang upuan pa. Ngunit ganun na lang kabilis, natigilan si Miracle nang pumasok ang isang lalaki. Nakasuot ito ng white coat na gamit ng mga doktor, ngunit mas nagulat si Miracle dahil kilala niya ang lalaki. Kilalang kilala. Kitang-kita ni Miracle kung paano natigilan ng doktor at mapatitig din nang matagal sa kanya. Mabilis na sunod-sunod na napalunok si Miracle, kabado agad siya. Alam niyang nakilala siya ni Liam. Sa dinami-dami pa naman ng doktor sa mundo, hindi akalain ni Miracle na si Liam pa ang doktor. Hindi nga niya alam na doktor pala ang nakasiping niya noon. Hello po! Magiliw na bati ni Nico kay Liam. Kita naman ni Miracle na muling natigilan si Liam. Gulat na gulat itong napatitig kay Nico, na para bang nakakita ito ng multo. Gusto mo ni Miracle umalis, ay mas mahalaga sa kanya ang kalusugan ng anak. Hindi na lamang siya magpapahalata dahil sigurado naman na hindi na nga ulit niyang makikita si Liam. "Good morning, kiddo." Nakangiting bati ni Liam sa bata. Gulat na gulat siya sa totoo lang. Kung nagulat na siya na nakita niya si Miracle, ang babaeng nakasiping niya noon, ang babaeng gabi-gabing gumugulo sa isip niya, ang babaeng hinahanap-hanap ng isip at katawan niya. Mas nagulat pa nga si Liam nang makita ang kasama nitong bata. Ang mas kinagulat pa ni Liam, kamukhang kamukha niya ang batang lalaki. Bigla tuloy siyang nagkaroon ng kutob. "Good morning, Mrs." Bati ni Liam at huminga ng malalim. Agad siyang naupo sa harap ng mag-ina. Kailangan niyang tapusin ang trabaho niya. Gusto man niyang magtanong at makausap kaagad si Miracle, ay kailangan munang unahin ni Liam ang trabaho niya. Ngayon nakita niya na si Miracle. Hindi siya papayag na hindi niya makausap ito at mapalayo ito sa kanya, lalo na halos baliwin din siya nito gabi-gabi dahil sa nangyari sa kanila noon 5 taon nang nakakaraan. Miss lang, hindi Mrs." Hindi niya magawang titigan ng maayos si Liam. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Hindi tatanggi ni Miracle, ngunit nahumaling siya sa gwapong mukha ng doktor. Sobrang gwapo nga nito, tulad ng pagkakakita nila noon. "Okay, Nico San Jose ang pangalan ng pasyente?" Tanong nga ni Liam at tumango na lamang si Miracle. "Anong sakit?" Inuubo tsaka sinisipon po, pero ilang araw na po kasi." Sagot ni Miracle, hindi pa rin matitigan si Liam. "Patitignan ko na po sana para malaman din po namin kung anong gamot ang kailangan niyang inumin.
Paliwanag pa ni Miracle. Tumango naman si Liam at hindi nagsalita. Pinanood naman ni Miracle na tignan ni Liam ang anak. Dinig at kita niya kung paano maiangat at kalmado na kinausap nga ni Liam ang anak. Hindi mapigilan ni Miracle ang mapangiti, lalo na't hindi niya nga maitatanggi ang gandang tignan na magkasamang mag-ama. Sa buong buhay niya bilang single mom, ngayon niya lang napagtuntun na iba pa rin pala kapag kasama ng anak ang ama, ngunit wala naman siyang magagawa at ayos na rin siya sa buhay nila. Hindi na nila kailangan si Liam para kay Miracle. Okay, hindi naman ganun kalala ang ubo niya siguro. Dala na rin ang pag-iiba ng panahon. Huwag mong hayaang matuyuan ng pawis ang bata. Pagpapaliwanag ni Liam, iwas na iwas pa rin sa kanya si Miracle. Hindi mapigilan ni Liam mapatitig sa maganda at maamong mukha ni Miracle. Para kay Liam, si Miracle ang pinakamahinahon at maamong babae na nakilala niya. Bagay na bagay sa babaeng pangalan nito. So ito yung medicine niya. 3 times a day ang inom. Nasa reseta na rin ang ibang instruction plus. Makukuha niyo naman siya ng libre sa center kapag naubusan kayo. Sabi ni Liam at tinabot nga ang isang paper na may mga gamot. Ngumiti naman si Miracle at tumayo na. Hinawakan ni Miracle ang kamay ng anak. Salamat po. Sabi ni Miracle at tumalikod na. Bago pa nga siya tuluyang makalabas ng tent, ay tinawag siya ni Liam. Miracle. Tawag ni Liam. Hindi kaagad nakasagot si Miracle. Matagal pa bago siya humarap. Bakit po? Kalmado, ngunit kabado na tanong ni Miracle. Let's talk please. Pakiusap ni Liam at matagal tumitig si Miracle sa binata bago tumango at dali-daling lumabas. Hindi siya sigurado kung ano ang pag-uusapan nila at bakit siya kakausapin ni Liam, ngunit isa ang masisigurado niya. Hindi niya sasabihin kay Liam ang tungkol sa anak nilang dalawa. Akala ni Miracle ay hindi tototohanin ni Liam ang sinabi niya. Kinabukasan, gano'n na lang ang gulat niya nang dumating ito sa trabaho niya. Mismong si Liam pa ang nakiusap sa boss niya para bigyan siya ng oras na makausap siya nito. Halos kalahating oras na silang nakaupo. Dumating na rin ang pagkain na order ni Liam para sa kanila, ngunit wala pa ring nagsasalita sa kanilang dalawa. Nakatitig lamang si Liam kay Miracle, habang si Miracle naman ay nag-iiwas ng tingin. Miracle, right? Pagtatanong ni Liam. Laking pasalamat ni Miracle na may nagsalita na rin sa kanilang dalawa. Wala siyang balak na makipagtitigan lang kay Liam buong maghapon, lalo na't may trabaho pa nga siya at susundo pa siya ng anak na nasa kaibigan niya. Tumango si Miracle. Oo, Liam, hindi ba? Tanong din niya at tumango din si Liam sa kanya. Ano bang gusto mong pag-usapan? Si Miracle na ang nagtanong. How are you? It's been almost 5 years. Kamusta ka na? Tuloy-tuloy na tanong ni Liam at hindi pinansin ang tanong nga ni Miracle. Tipid na ngumiti si Miracle. Ayos naman. Ikaw ba? I'm good. Currently working as a doctor in public hospital. Also, sumasama rin ako sa mga charity event katulad ng kahapon. Sagot naman ni Liam na nakatingin na patungo naman si Miracle. Isa sa masasabi ni Miracle, mabait talaga si Liam. Halata niya at pansin niyang mabait at malaki ang respeto na meron ang lalaki. Kaya noon pa lang, ni minsan, hindi siya nagsisisi na ibinigay niya ang sarili kay Liam, na si Liam ang ama ng anak niya. Miracle, I'm sorry. Biglang sabi ni Liam, dahilan upang matigilan si Miracle. Napakunot pa ang noon niya dahil doon. Bakit ka nagsasorry? Taka na tanong ni Miracle. About what happened 5 years ago. Dapat hindi ko ginawa yon. I know you are too innocent that time. Dapat hindi ko ginawa ang bagay na yon. Kaya I'm sorry. Paliwanag ni Liam. That day, birthday ko noon.
Akala ko ikaw yung babae na tinutukoy ng tropa ko. Nung nagising lang ako tsaka ko lang nalaman na hindi pala ikaw yun. Na ibang babae palang tinutukoy nila. Pagpapatuloy nitong paliwanag. Bumuntong hininga si Miracle at nag-iwas ng tingin. Kumirot ang puso nito. Hindi niya tuloy alam ang sasabihin, pakiramdam niya tuloy ay kasalanan niya lahat. Nagsisisi ka? Wala sa sariling tanong ni Miracle. Gusto niyang matawa, bakit niya nagawang itanong yun? Kita naman ni Miracle ang gulat sa mata ni Liam. Hindi naman sa ganun. Aaminin ko na konsensya ako, pero aaminin ko rin na gusto ko naman yung nangyari sa atin. Maybe I'm drunk, pero gusto ko ang nangyari at alam ko ang ginagawa ko nun. Walang pagsisisi. Naku nga naman. Paliwanag na sagot agad ni Liam. Gusto kitang makausap at mag-sorry dahil nakokonsensya ako sa nangyari. Dagdag na sabi pa nito. I felt sorry because nagkamali ako. Inakala kong ikaw yung babaeng binayaran para sa akin pero hindi pala. Dagdag na paliwanag ni Liam. Bumuntong hininga si Miracle at tumangu-tango. Huwag ka nang mag-sorry pa. Sa ating dalawa, ikaw ang lasing at ako ang nasa katinoan pero pinilit ko ang may mangyari sa atin kaya hayaan mo na. Paliwanag ni Miracle. Ginusto ko rin naman eh. At tapos na yun kaya wag na nating balikan pa. Dagdag na sabi pa nito. But still hindi enough na reason ang lasing ako para mangyari ang bagay na yon. That's why I'm still going to say sorry to you. Kalmado at malambing na sabi naman ni Liam. Huminga naman ng malalim si Miracle at tumango-tango. Sige, ayos na yun. Sabi na lamang niya para matapos ang usapan nila. May gusto ko pa bang sabihin? Tanong ni Miracle. Gusto kong bumawi sa'yo. I know it's already late pero gusto kong bumawi sa'yo. Parang nagmamakaawa ang boses na sabi pa ni Liam. Para saan pa? Seryosong tanong ni Miracle. Hindi niya maintindihan bakit kinakailangan pang bumawi ni Liam sa kanya. Kung gagawin mo yan, dahil pakiramdam mo obligato ka, itigil mo na lang. Seryosong seryoso na sabi ni Miracle. Tumayo na siya sa pagkakaupo. Pakiramdam niya tuloy ay may utang na loob pa siya kay Liam sakali. No, gusto ko lang talagang bumawi sa'yo. Kaya sana payagan mo ko. Hindi ako manggugulo, babawi lang at tutulong sa'yo, that's all. Paliwanag ni Liam at tumayo na rin sa pagkakaupo. Dahan-dahan itong lumapit kay Miracle at marahan na hinawakan ng kamay ng babae. Pansin naman kaagad ni Miracle ang tingin ng customer. Nahihiya tuloy siya. Sige na nga. Pagpayag na lamang ni Miracle dahil naagaw na talaga nila ang atensyon ng iba. Ngumiti na lang naman ng malaki si Liam at tumango-tango. Binitawan na nito ang kamay ni Miracle. Pwede bang magtanong? Sabi ni Liam at tumango na lamang si Miracle bilang sagot para matapos na. Anong pangalan ng anak mo? Tanong ni Liam. Biglang natahimik at natigilan si Miracle. Kinabahan at natakot siya sa tanong na yon. Malaking sunod-sunod na paglunok ang ginawa ni Miracle bago sumagot. Nico. Pilit ang kalmado niyang sagot. Sige na, babalik na ako sa trabaho. Salamat ulit sa libre ah. Dali-daling sinabi ni Miracle at iniwan na roon si Liam na takot siya na baka ano pa ang itanong nito sa kanya. Sa totoo lang, wala sa balak ni Miracle sa buhay ang makita at makilala muli si Liam. Ngunit kung ito ang binibigay na paraan ng Diyos ay hahayaan niya ito, ngunit hindi niya maalis sa sarili ang takot at pangamba. Isang linggo ang lumipas. Akala ni Miracle ay hindi totoohanin ni Liam ang sinabi nito. Ngunit kinabukasan, pagkatapos nila mag-usap, ay sinunda pa sila nito mula sa bahay at hinatid sila sa school at trabaho mag-ina bago pumasok sa trabaho nito sa hospital. Hindi maintindihan ni Miracle bakit ginagawa iyon ni Liam. Isang linggo na nito iyon ginagawa, walang palya, idagdag pa na may regalo ito lagi sa anak nila. Minsan nga
ay nagkakakutob na si Miracle na baka may idea si Liam sa anak nila, ngunit wala naman nababanggit sa kanya ang binata. Mama! Tawag ng anak niyang si Nico. Natigilan si Miracle sa pagluluto. Bukas po sundo ulit tayo, Tito Liam. Tanong nga ni Nico. Napakunot naman ang noon ni Miracle. Sa isang linggo lumipas, ay hindi pinapansin ng anak niya si Liam. Kaya hindi niya mapigilan ang sariling magulat na ngayon, ay nagtanong ito. Bakit anak? Curious na tanong ni Miracle sa anak. Ngumiti naman si Nico sa ina. I like him, Mama. You like him? Takang tanong ni Miracle at bahagya pa siyang natawa. Mabait po siya. Help niya po tayo and bili po siya ng gifts and food. I hope he is my father. Dire-diretsong sabi pa ni Nico. Hindi mapigilan ni Miracle ang hindi mapangiti dahil sa sinabi ng anak. Sa totoo lang, ay maglilimang taon pa lamang si Nico ngunit pansin na kaagad ni Miracle ang talinong meron ng anak. Kaya hindi na rin siya nahihirapang ipaintindi sa anak ang buhay nila. Dahil sa talinong angkin nito, ay alam na yon ni Nico. Masaya ka naman anak kapag kasama mo si Tito Liam, di ba? Tanong ni Miracle sa anak. Sunod-sunod na tumango na nga lamang si Nico bilang sagot. Super po, sana po lagi po siyang kasama. Hiling nga ni Nico, napangiti naman si Miracle na malaki. Honestly, she is happy because of that. Makita niyang malaki at maganda, ang ngiti ng anak niya ay sobrang saya ni Miracle. Tuloy hindi niya mapigilan ang hindi makonsensya dahil ilang taon na nga ang nagdaan na hindi kasama ni Nico ang ama nito ngayon na mismong tadhana na at si Liam ang nagawa ng paraan. Kaya sino siya para ipagkait ang pagkakataon na yon? Napabuntong hininga naman si Miracle at tumango. Kinabukasan sinundo nga sila ni Liam gaya ng nakasanayan nila. Paghatid nila sa school, sa anak ay agad din naman itong hinatid sa trabaho niya. Liam, hindi ka ba napapagod? Hindi napigilan ni Miracle ang magtanong. Alam niyang 1 hanggang 2 oras din ang biyahe ni Liam. Baka nakakaabala na kami sa'yo, dagdag na sabi pa niya. Aaminin ni Miracle na malaki ang pasasalamat niya kay Liam. Maliban sa napasaya nito ang anak, ay natutulungan talaga siya nito sa buhay. Nope, I'm actually enjoying this. Wala rin naman akong uwian sa bahay ko so okay lang sa akin na ganito at least nalilibang ako and I'm happy with your son. Paliwanag na sagot ni Liam. Nilingon nito si Miracle na nakaupo sa passenger seat at bahagyang kumunot ang noo. Bakit? Hindi ka ba komportable? Nag-aalala namang tanong ni Liam. Mabilis na mangumiling si Miracle bilang sagot at tipid na ngumiti. Sa totoo lang malaki ang pasasalamat ko dahil napapasaya mo ang anak ko. Nakangiting sabi ni Miracle. Sabay sabi pa nga nito, nahihiya lang dahil ayoko makabala sa'yo. Dagdag pa nga niya, hindi ka abala. You don't have to worry about me. I'm okay and good. Masaya rin naman ako sa ginagawa kong pagbawi sa'yo. Pati na rin syempre sa mga anak mo. Kaya huwag ka nang mag-alala, okay? Dapat masaya lang. Mahinahon na pagpapaliwanag ni Liam at mas malaki na ngumiti. Ngumiti rin naman si Miracle at tumango-tango. Pasok na ako. Paalam ni Miracle at lumabas na ng sasakyan. Ingat ka. Sunduin ko ulit kayo mamaya. Dagdag na sabi pa nga nito. Tumango si Miracle. Sabay sabing, tsaka pala, sa bahay ka na mag-dinner mamaya, magluluto ako. Mabilis lang naman ako magluto eh. Gusto ko rin kasing makalala ni Lola. Paganyaya nga ni Miracle. Sa totoo lang kinakabahan nga itong alukin si Liam. Baka kasi tanggihan siya nito o busy nga. Kundi lang talaga dahil kay Lola Tina ay hindi siya maglalakas loob. Uuwi kasi si Lola Tina sa probinsya nito, gawa ng kapatid. Bago ito, umuwi ay gusto nga nitong makilala si Liam. Napangiti naman si Liam at sunod-sunod na tumango bilang sagot. Sure. Lahat ng kaba sa katawan ni Miracle ay nawala.
Sige, ingat ka. Pati na rin sa pagmamaneho. Paalala nga ni Miracle tsaka pagpasok nga sa coffee shop kung saan nga siya nagtatrabaho. Agad namang sumalubong sa kanya ang boss niya. Kinabahan si Miracle ngunit nang makita nga ang nangasar ng ngiti ng boss niya, nawala rin kaagad yun. Napailing naman si Miracle. Kinagabihan nagluto lang si Miracle ng sinigang na baboy at adobong manok. Nung una kabado siya, baka hindi magustuhan ni Liam ngunit malaki siya na napangiti ng halos si Liam ang umubos ng pagkain. Napakasipag mo naman pala bata. Laking pasalamat ko at ikaw ang manliligaw ng apo ko. Nagulat naman si Miracle sa narinig. La, hindi ko po siya manliligaw. Tanggi ni Miracle, hindi sa ayaw niya pero nahihiya siya dahil baka kung anong isipin ni Liam dahil doon. Hindi pa ba? Natatawa na sabi ng lola Tina niya at napailing. Pero salamat iho at inaalagaan mo ang mag-ina. Alam mo bang, hindi ko tunay na apo si Miracle pero mahal na mahal ko ang batang yan? Emosyonal na sabi pa nga ni Lola Tina. Wala po yun. Gusto ko rin naman pong gawin to eh. Masarap pong alagaan ng mag-ina. Huwag po kayong magalala. Masalagaan ko pa po sila. Dagdag na sabi ni Liam. Nagulat si Miracle sa totoo lang pero hindi na siya nagtakang umimik pa. Daddy, are you going to sundo po ba ulit bukas? Biglang tanong ni Nico at nanlaki naman ang mata ni Miracle dahil sa sinabi ng anak. Anak, mahinahon na suway na nga lamang ni Miracle dahil nahihiya na nga siya sa doktor. It's okay, mas maganda nga yun eh. At kung saan gusto ni Nico okay lang sa akin. Awat pa nga ni Liam. Napayes na nga lamang tuloy siya at nagtatatalon. Napabuntong hininga na nga lamang si Miracle, wala na rin naman siyang magagawa pa. Nang matapos sila, sa lahat-lahat ay sinundo na si Lola Tina. Nang sundo nito, habang pinatulog na naman ni Miracle ang anak, nang silang dalawa na lang ang natira, ay hindi alam ni Miracle ang gagawin. Masaya siya at nakita niya kung paano masayang nakipag-bonding si Liam sa anak niya. Masaya siya, lalo niya napatunayan at nakitang mabait, maayos at matinong lalaki talaga si Liam. Parehas silang nakaupo sa dining table, nagtimpla na rin si Miracle ng kape. Para kay Liam, hindi niya maintindihan ang sarili. Para bang gusto niya talaga makipag-usap kay Liam ngayon. Lagi silang magkasama, ngunit kahit kailan ay hindi pa sila nagkakausap ng malaliman. May gusto ko bang itanong o pag-usapan? Si Miracle nang nagsalita. Kita niya namang natigilan si Liam sa pag-inom ng kape. Ibinaba nito ang tasa at hinarap si Miracle. Actually, may mga bagay na gusto kong itanong sa'yo. Seryoso na sabi ni Liam. Ngayon na pinagbigyan na nga siya ni Miracle, ay hindi na niya sasayangin pa yon. Sige, magtanong ka lang. Pagpayag ni Miracle. Handa naman niyang sagutin lahat. Huwag lang nilang ikakapahamak mag-ina. Kahit kita ni Miracle na magiging mabuting ama si Liam sa anak nila, hindi pa rin siya handang ipaalam dito ang katotohanan. Nung gabing yun, bakit hindi mo ako sinaktan o ano? Tanong nga ni Liam. Akala ni Miracle ay yun na yun ganoon lang at nagulat na nga lamang siya. Bakit umalis kapag gagising mo? Bakit hindi mo man lang ako hinanap para panindigan ako? Diretsahang tanong nga ni Liam. Nakala mo ay siya pa nga talaga ang naagrabyado. Natahimik naman si Miracle at hindi niya agad magawang sumagot. Sunod-sunod na paglunok ang ginawa niya at bumuntong hininga. Malalang lakas ng loob ang inipon niya at nagsalita. Dahil ginusto ko rin. Hindi ko alam pero isa lang ang alam ko. Nang oras na yun, ginusto ng katawan ko at hinayaan ko lang. Sagot ni Miracle. Natakot ako kaya umalis ka agad ako nang magising ako. Wala akong balak na magpakita o ano pa. Dahil sa takot at hiya kaya umalis ako sa trabaho. At hindi ka na rin hinanap dahil desisyon ko rin ang bagay na yon. Sunod-sunod na paliwanag ni Miracle. I'm sorry to hear that.
Dapat hindi ka natakot or anything because hindi mo naman dapat naramdaman ang mga bagay na yun dahil wala ka namang kasalanan. Pagpapaliwanag ni Liam. Huminga ito ng malalim at napatitig lalo kay Miracle. May tanong ka pa ba? Tanong ni Miracle at tumango naman si Liam. Sino nga pala naman ni Nico? Nasaan siya? Bakit ikaw lang mag-isang nagpapalaki sa bata? Sunod-sunod na tanong nga ni Liam at agad ng lamig si Miracle. Hindi siya makagalaw. Sa takot at gulat na naramdaman niya nang marinig niya ang tanong ni Liam. Titig na titig ito sa kanya, kabado nga na bumuntong hininga si Miracle. Pwede bang wag nang sagutin yan? Masyado na kasing personal eh. Sad na nga lamang niya at nagiba ang aura. Nang mapansin niyo ni Liam, mabilis itong nag-alala para kay Miracle. Kitang-kita ni Liam ang mga pawis ni Miracle. Namumutla rin ito. Halatang halata sa itsura, ang takot at kaba dahil sa naging tanong niya. I'm sorry. Masyado yatang personal. Okay lang, wag mong sagutin. I'm okay with it. Thank you for answering my questions and sharing something about you. Huwag kang mag-alala. You can rely on and trust me, Mira. Seryosong sabi naman ni Liam. Napatitig naman si Mira. Mira? Can I call you like that? Nakangiting tanong ni Liam at tumango na nga lamang si Miracle bilang sagot. Okay, Mira. Alis na ako, may trabaho ka pa bukas, masamang magpuyat. Paalam ni Liam at tumayo na nga sa pagkakaupo. Hindi na tumutol si Miracle dahil inaantok na rin siya. Hinatid niya kaagad si Liam sa pintuan ng bahay niya. Matulog ka na, okay? Susunduin ko na lang kayo ni Nico bukas. Pakiusap ni Liam. Sige, mag-iingat ka. Paalala ni Miracle, ngumiti si Liam at tumango. Thank you for everything, Liam. Emosyonal na pasasalamat ni Miracle. Napasaya mo ako. Napasaya mo ang pamilya ko. You're welcome. Thank you for giving me a chance and welcoming me in your life again. Ngiti-ngiti na pasasalamat ni Liam bago ito tuluyang nagpaalam at tumalis na. Iyon na yata ang pinakamasarap na gabi at tulog ni Miracle sa buong buhay niya. Sa wakas naramdaman niya na RJN may kakampi at karamay sa buhay. Hindi niya akalain na talagang si Liam pa talaga ang magpauarandam sa kanya noon. Si Liam na hindi niya inakala na makikita niya pa pala ilang taon ang nakalipas. 2 buwan ang lumipas at walang palya si Liam sa ginagawa nitong efforts. Sa mag-ina, mas ganado at nagiging close pa silang lahat. Sobrang komportable na nila sa isa't isa ni hindi na nga maisip ni Miracle ang araw na hindi nila kasama si Liam. Tuloy napapaisip na siya kung paano niya aaminin kay Liam ang totoo patungkol sa anak nilang dalawa. Natatakot kasi si Miracle na magalit si Liam sa kanya. Natatakot siyang masira ang maganda nilang samahan dalawa. Ingat ka ha. Paalala nga ni Miracle nang makababa siya sa sasakyan ni Liam. Kung busy ka today, kahit wag mo na muna kaming sunduin. Kami nang bahala ni Nico. Ako na lang yung magpapaliwanag sa bata. Seryoso na sabi ni Miracle, alam niyang sanay. At gusto ni Liam ang ginagawa niya at gusto rin naman ni Miracle yun. Sanay na siyang may Liam sa buhay pero alam din ni Miracle na mahirap ang trabaho ni Liam dahil doktor ito. Anumang oras ay kailangan alerto ito sa trabaho. I'm sorry. Hingi ka agad ng paumanhin ni Liam kay Miracle. Ngumiti ito ngunit pansin kagad ni Miracle ang tamlay sa ngiti nito. Ngumiti si Miracle at nilapitan muli si Liam. Dumungaw siya sa bintana ng sasakyan at bahagyang hinaplos ang mukha ni Liam. Okay lang. Mahinahong sabi ni Miracle. Pinapagaan ng loob ni Liam. Ganito na naman sila madalas. Kaya nga sa totoo lang, maski si Miracle naguguluhan kung ano silang dalawa. Lalo na hindi naman sila mga bata na. Sige na, ingat ka, okay lang talaga. Pagpipilit ni Miracle at tumayo ng maayos. You've done enough, Liam. Ayos lang sa akin, mahalaga pa rin ang trabaho mo. Babawi ako. Promise. Pangako pa nga nito.
Tumango na nga lamang si Miracle at pinanood umalis si Liam. Agad siyang pumasok sa coffee shop at sumalubong kaagad sa kanya ang boss niya. Wala pa naman customer. Sipag din manligaw sa'yo ni Liam ah. Alam mo ba kilala ko siya? Mabait yan. Friend siya ng asawa ko. Pagkukwento pa nga nito at nakaramdam tuloy si Miracle ng hiya. Hindi akalain ni Mira doon. Hindi ko pa manliligaw si Liam. Pagtanggi na nga lamang niya. Ayaw niyang mag-isip kaagad ng kung ano ang iba. Talaga ba? How come? Gulat na tanong naman ng boss niya. Hindi mo manliligaw pero hatid sundo ka? Sweet and caring? Pinaglululoko mo ba ako, Miracle? Kunot noon na sunod-sunod na sabi ni Natalie sa kanya. Napaawang naman ang labi si Miracle. Hindi alam ang sasabihin. Kahit kasi boss niya si Natalie, ay ka-close na rin talaga ito ni Mira. Sadyang malaki at mataas lang talaga ang respeto ni Mira kay Natalie. Upo nga tayo. Pwede bang ikwento mo sa akin kung paano kayo nagkakilala? Tsaka hindi mo siya manliligaw or jowa. Ano mo siya? Seryoso na sa tanong nga ni Natalie. Mapagkakatiwalaan ka naman po, di ba? Seryosong tanong ni Mira. Ngumiti naman si Natalie at hinawakan ng dalawang palad ni Mira. Saka tumango. You can always trust me, Miracle. And ano man yan, hindi kita huhusgahan, don't worry. Nakangiti at seryosong sabi ni Natalie. Napangiti naman si Miracle at bumuntong hininga. Komportable naman siya at malaki naman ang tiwala niya kay Natalie. Kaya tingin niya, ayos lang talaga na magkwento siya rito. Matagal ko na talagang kilala si Liam. Pag-amin ni Mira. Napakunot kaagad ang noon ni Natalie. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bumuntong hininga si Mira. Siya po ang ama ni Nico. Pag-amin nga nito. Wala munang nagsalita sa kanilang dalawa. Pagtapos nun, parehas silang nanahimik, walang nagtangkang magsalita. Halos ilang minuto rin ang lumipas bago pa nagsalita muli ang isa sa kanila. Teka, paanong? Kaya pala kamukha ni Liam si Nico. Nung una akala ko, baka coincidence lang. Pero paano? Takang tanong nga ni Natalie. Tipid na ngumiti na nga lamang si Mira. Before nagtatrabaho ako sa kanila, sa hotel nila as housekeeper. Isang gabi nagkamali siya ng akala, kaya may nangyari sa amin. Pagkukwento ni Miracle. Pero hindi alam ni Liam na anak niya si Nico? Tanong ni Natalie. Umiling si Mira. Bakit? All this time na magkakasama kayo, hindi niya alam na anak niya ang batang tinuturing niyang anak-anakan? Paninigurado pa nga nito. Sunod-sunod na tumango si Mira. Muli siyang naglabas ng marahas na hininga, saka sumagot. Noong may nangyari sa amin, lasing siya. Takot ako kaya pagkagising ko umalis na ako kaagad. 2 buwan ang lumipas na laman kong buntis ako kaya imbes na hanapin ko ang ama ng bata, ay dito ako nagpunta at dito na lang ako namuhay. Hindi ko naman nakalain na magkikita pa pala kami ni Liam ulit. Dire-diretso na paliwanag ni Miracle. Bakit ayaw mong sabihin? I think Liam deserves to know the truth too. Sabi nga ni Natalie. Alam naman ni Mira yon, wala siyang kontra sa ideya na yon lalo na't kitang-kita niya kung paano mahalin na talagaan ni Liam si Nico. Kahit hindi pa alam ni Liam na tunay nitong anak si Nico. Ngunit gaya nga ng dahilan noon ni Miracle, may takot pa rin sa puso't isipan niya. Sinungaling siya kung itatanggi niya na hindi siya nahulog kay Liam dahil alam ni Miracle sa sarili na mahal nga niya si Liam na siyang isang kinatatakot pa niya. Takot na masaktan, takot na mahirapan, lalo na para sa anak niya. Takot siyang masira ang maganda nilang pinagsamahan. Oras na malaman ni Liam ang lahat. Alam ko naman, kaso natatakot kasi ako eh. Hindi ko alam kung anong posibleng mangyari oras na sabihin ko sa kanya ang lahat. Sinungaling ako kung hindi ko sasabihin na mahal ko na ang lalaking yun.
kasi hulog na ako. Mahal ko na si Liam. Hindi ko alam, hindi ako sigurado kung ganun siya sa akin pero yun ang kinatatakot ko. Ayokong mawala sa amin si Liam. Na baka oras na malaman niya na tinago ko. Ang anak namin iwan niya kami ni Nico. Medyo naluluha na sabi ni Mira. Ba't hindi ba dapat labanan mo ang takot mo? Yes, maybe may takot. Nakakatakot mawalan ng taong mahalaga sa atin o mahal natin pero hindi ba? Mas nakakatakot na habang buhay ka na lang magtatago na para bang habang buhay mo na lang kinikimkim. Pag mas matagal mong tinago, baka mas mahirap na. Seryosong sad naman ni Natalie. Natigilan si Mira. May point si Natalie. Wala siyang masabi na iba pa dahil sinabi na nga nito lahat. Susubukan ko. Nakakapagod na rin kasing magtago. Gusto ko na rin mayakap at malaman ng anak ko na si Liam ang ama niya. Gusto kong makitang masaya ang anak ko kasamang totoo niyang ama. Seryosong sabi ni Mira. Yun naman pala eh. Mas maganda yan. At least mas maayos nyo. Kung ano man ang meron sa inyo, but trust me. Mira, sobrang bait ni Liam. Sabi ni Natalie sabay ngumiti. Maintindihan ka niya. So trust yourself, be brave. Napatango na lamang si Miracle dahil sang-ayon siya sa lahat ng sinabi ni Natalie. Tamang-tama lahat ng sinabi nito. At maski kay Miracle, kilala niya si Liam. Alam niyang mabait na tao si Laim at sigurado si Miracle na hindi siya basta-basta huhusgahan at iiwan ni Liam. Sakto naman na may nagsidatingan na customer kung kaya't bumalik na sila sa trabaho. Laking pasalamat ni Miracle na nakausap niya si Natalie. Sa totoo lang, malaki ang naitulong ng mga sinabi nito sa kanya. Takot man si Miracle ngunit desidido na siya. Sasabihin na niya lahat kay Liam. Ang nakaraan, ang sekreto, pati na rin ang nararamdaman niya. Matakot man, ngunit hindi siya magpapadaig para roon. Ilang araw din ang lumipas at hindi sila nadadalaw ni Liam. Naiintindihan naman ni Miracle iyon dahil marami ang naging pasyente ni Liam. May mga charity event din itong pinuntahan at mga free check-up na dinadaluhan. Hindi naman sila nakakalimutan ni Liam tawagan at padalhan ng pagkain. Kahit naman kailangan, ay ginagawa pa rin ni Liam. Hinahayaan na lamang iyon ni Miracle dahil nakikita rin niyang natutuwa pa rin ang anak niya kahit wala ang presensya ni Liam lalo na sa mga binibigay nitong regalo sa bata. Mama, iwan na po tayo ni Daddy Liam? Inosenteng tanong ni Nico sa ina. Napakunot ang noon ni Miracle at natigil sa ginagawa. Agad siyang naupo sa tabi ng anak na nagagawa nga ng assignment niya. No anak, busy lang ang daddy mo. Miss mo na ba ang daddy mo? Tanong ni Miracle sa anak. Agad namang tumango si Nico bilang sagot. Yes po. Napabuntong hininga si Miracle. Hayaan mo pupuntahan natin siya kaagad pag hindi tayo busy at hindi rin siya busy. Anak, may tanong si Mama. Ano po yun? Tanong ni Nico. Kapag nalaman mo ba si Daddy Liam mo ang tunay mong daddy, okay lang sa'yo? Kabado na tanong ni Mira sa anak. Ngunit agad ding nawala ang kaba ni Mira. Nang makita nga ang kumikinang at masayang mukha ng anak. Opo, super happy po ako. I like him so much po kasi, Mami. Sigaw ni Nico tuwang-tuwa. Humingiti pa nga. Sige anak, simula ngayon. Si Daddy Liam mo ang tunay mong daddy, okay? Pero secret muna. Nakangiting sabi ni Miracle sa anak. Sunod-sunod naman na tumango si Nico at sobrang saya at laki ng ngiti nito. Sige na, tapusin mo ng ginagawa mo. Kakain na tayo tsaka matulog ka na, okay? Utos pa nga ni Miracle sa anak. Tumango naman si Nico sa ina. Hindi na kailangan ni Miracle na tulungan ng anak dahil alam niyang kaya na nito ang sarili. Pagkatapos ni Miracle patulungin ang anak at malinis ang bahay ay naglinis naman siya ng sarili. Simpleng bestida lang ang suot niya bilang pantulog. Akmang babalik na sana siya sa kwarto nilang mag-ina
ay mabilis siyang natigilan nang may kumatok sa bahay nila. Kunot noon niyang nilakad ang papunta sa pintuan, sumilip muna siya sa bintana. Ganun na lang ang gulat niya at nanlaki pa ang mata niya nang makita si Liam. Bagsak ang balikat nitong nakatayo sa harap ng pintuan ng bahay. Agad-agad naman binuksan ni Miracle ang pinto. Gulat na gulat niyang tiningnan si Liam. Bagsak ang balikat nito at halata ang pagod at lungkot sa mata. Anong nangyari? Bago pa matapos ni Miracle, ang sasabihin ay ganoon na lamang ang gulat niya nang yakapin agad siya ni Liam. Mabilis na isiniksik ni Liam ang sarili sa kanya. Ibinaon nito ang mukha sa leeg ni Miracle. Gulat man ay yumakap na rin pabalik si Miracle. Anong nangyari? Malambing na tanong ni Miracle. Nang makita niya ang itsura ni Liam kanina, ay hindi napigilan ni Miracle ang sariling matakot at mag-aalala. Pagod na pagod ang itsura nito. Halatang ilang araw na rin walang tuloy, kinabahan at nag-aalala tuloy si Miracle. Bakit nagpunta ka pa rito? Halata sa yung pagod na pagod ka na. Bakit bumiyahe ka pa ng malayo? Nag-aalalang sabi ni Miracle. Dapat nagpahinga ka na lang sa kondo mo eh. Dagdag pa nga niya. Ikaw ang pahinga ko. Nangihina na sabi pa nga ni Liam at mas sumigpit ang yakap kay Miracle. Kayo ni Nico. Kayo ang pahinga ko. Dagdag pa nga nitong bulong. Sunod-sunod na napalunok si Miracle at natigilan dahil sa sinabi ni Liam. Naiiyak siya na hindi niya maipaliwanag. Pasok muna tayo. Yaya niya kay Liam. Humiwalay ito saglit sa pagkakayapa pero parang batang nakakapit pa rin kay Miracle. Isinara muna ni Miracle ang pintuan tsaka niyaya si Liam sa living room ng bahay. Umupo sila ng maayos sa sofa. Muling pumulupot sa kanya si Liam at isiniksik ang sarili. Hindi na gumalaw si Miracle o nagreklamo. Hinayaan na lamang niya muna si Liam magpahinga. Walang nagsalitang sa kanilang dalawa. Nanatili silang nakayakap sa isa't isa at hinayaan na lamang ni Miracle na mamahinga si Liam sa kanya. Kung sa kanya nahahanap ni Liam ang pahinga na nais nito, sino ba naman si Miracle para ipagkait iyon kay Liam? Si Liam na mahal niya, si Liam na ama ng anak niya. Halos kalahating oras din silang nakapwesto ng ganoon bago pa humiwalay sa yakap si Liam. Ikinuha na muna ni Miracle ng tubig si Liam at hinayaan si Liam ang magkwento at magsalita. Ayaw niya magtanong. Alam ni Miracle na magkukusa si Liam kung gugustuhin man nito. Marahan na ibinaba ni Liam ang baso sa mesa at kinuha ang palad ni Miracle at pinaglaruan ang mga daliri noon. I lost a patient tonight. Pagkukwento nga ni Liam, umawang naman ang labi ni Miracle dahil sa narinig. She was my favorite patient. Ever since alaga ko na siya, binabantayan ko. Yung health niya talagang bantayado. Akala ko makakasurvive siya sa operation pero pagbalik ko, wala nang bata. Halos pumiyok pa nga si Liam habang nagkukwento. Tuluyan na nga itong naiyak. Gulat na gulat si Miracle dahil doon. Muli niyang niyakap si Liam para pakalmahin ito. Hindi akalain ni Miracle na iiyak bigla si Liam sa harap niya. Nasaktan at nalungkot si Miracle sa kwento nito. Lalo na bata ang usapan nila. Parehas malambot ang puso nilang dalawa pagdating sa mga bata. It's okay, nandito lang ako. Iiyak mo lang. Dagdag pa nga niyang sabi at mas niyakap niyang mahigpit si Liam. Inihilig naman ni Liam ang sarili sa balikat ni Miracle. Ilang minuto rin nga sila na nagstay sa ganoong posisyon hanggang sa kumalma na rin si Liam. Okay ka na? Tanong ni Miracle nang kumalma na rin kahit papaano si Liam. Yes. Can we talk, Mira? I mean, serious talk, may gusto lang sana akong sabihin. Seryosong sabi ni Liam kaya biglang kinabahan si Mira. Matagal bago siya tumango bilang pagsang-ayon sa gustong mangyari ni Liam. After what happened, ang dami kong narealize. Panimula ni Liam.
Hindi naman nagsalita si Miracle at hinayaan lang si Liam. Ayoko nang mag-aksaya ng oras pa. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Hindi natin alam kung anong tinadhana sa atin. At ayokong sayangin ng oras. Pagpapatuloy nito, hindi naman maintindihan masyadong Mira ang sinasabi ni Liam. Napakunot ang noon niya nang dahil doon. Liam, ano bang ibig mong sabihin? Takang-taka na tanong ni Miracle. Nakakatakot, Mira. Hindi ko alam kung anong posibilidad na mangyari. Kaya ayoko nang sayangin pa ang mga oras. Mas gugustuhin kong maging totoo at sulitin ang lahat ng oras kesa maghintay sa tamang oras. Sabi ni Liam at mas naguluhan lang si Mira dahil doon. Pwede bang diretsuhin mo na lang ako? Kinakabahan at natatakot na kasi ako eh. Pakiusap nga ni Mira. Alam ko ang tinatago mo sa akin. Kilala ko ang ama ni Nico. Alam kong ako ang ama ni Nico, Mira. Pag-amin ni Liam at seryoso ang muka at pagkakasabi nito. At kung iniisip mong magagalit ako at ilalayo ko siya, pues hindi. Malabong magalit ako sa iyo at gawin yun. Mahal ko. Paulit-ulit na napapikit si Mira at napatitig kay Liam. Hindi niya alam ang sasabihin niya. Gulong-gulo ang isipan niya. Ang dami kaagad tumatakbo sa isip niya dahil sa nalaman. Hindi pa siya kakalma, kundi hahawakan ni Liam sa kanyang kamay. Paanong alam mo? Gulong-gulo na tanong nga ni Miracle. Bakit ngayon mo lang sinabi na alam mo? Pilitang pigil na inis na sabi ni Miracle. Ayaw niyang magalit ngunit hindi niya mapigilan ang sariling hindi maging emosyonal. Lalo na sa ilang buwan na nagkasama sila ay ilang buwan din inisip ni Miracle ang bagay na yun. Tapos malalaman lang ni Mira na alam naman na pala ni Liam ang lahat. I'm sorry. Hingi kaagad ng paumanhin ni Liam habang walang sawa nga na hinahaplos ang kamay ni Miracle para pakalamahin ito. I keep it as a secret because I want you to be ready na sabihin sa akin na ikaw mismo at umamin sa akin, but after what happened, kung maghahantay ako baka marami pa akong masayang na oras kaysa bawiin ang mga oras na dapat magkasama tayo. Lalo na sa anak ko, mga oras na nagkulang ako bilang ama niya. Mahabang paliwanag ni Liam. Naintindihan naman ni Miracle ang paliwanag nga nito. Sadyang hindi niya lang mapigilan maging emosyonal. Hindi niya akalaing ganito pala ang pakiramdam oras na mapag-usapan na nila ni Liam ang tungkol sa ganitong bagay. Believe me, hindi ko ginusto na magsinungaling at magpanggap na alam ko. Ayaw lang kitang biglain at gusto ko kapag handa ka na, tsaka mo sasabihin sa akin. I'm scared na baka masayang ang oras na meron tayo, kaya sinabi ko na sa'yo ngayon na alam kong anak natin si Nico. Seryosong paliwanag naman ni Liam. At humigpit nga ang hawak nito sa kamay ni Mira. And mahal kita. Kung tatanungin mo, bakit pinili kong bumawi kahit tingin mo? Hindi naman kailangan. Dahil alam ko sa sarili ko na mababaliw ako oras na hayaan kitang mawala sa akin. Lalo na nang malaman kong may anak tayo. Emosyonal na sabi pa nga ni Liam. Hawak-hawak pa rin ang kamay ni Miracle habang napatitig naman si Mira nang diretso kay Liam. Naluluha ang mga mata nito. Hindi mo alam kung gaano kalala ang epekto mo sa akin nung mga oras na wala ka sa piling ko. I know isang gabi lang yun, pero pagkatapos ng isang gabing yun, hindi na ako pinatahimik pa ng kaluluwa ko. Pag-amin na pagkukwento naman ni Liam. Napaawang naman ang labis si Mira. Hindi siya makapaniwala na parehas pala sila ni Liam. Dahil pati si Mira gabi-gabi minumulto ng gabing yun. Ang gabing may nangyari sa kanila. Ang gabing ibinigay niya ang sarili nga sa isa't isa. I know from the moment I saw you again. I know in my heart that it only beats for you. Malambing at madamdamin na sabi ni Liam. Ngumiti ito kay Mira at marahang inilagay ang mainit na palad ni Mira sa dibdib niya kung saan nakalagay ang puso ni Liam. Napatitig si Mira sa dibdib ni Liam kung nasaan ang palad niya.
Damang-dama niya ang mabilis na tibok nun. Natipong oras na ilapad nga ni Mira ang palad nga, tumibok na ito ng sobrang bilis para lamang sa kanya. Ang puso ko para sa iyo lang, nakangiting sabi nga ni Liam. Hindi mapigilan ni Mira ang hindi maiyak, lalo na't damang-dama niya sa bawat salita na totoo ang mga sinasabi ni Liam sa kanya. Totoo lahat ng yun, walang halong kasinungalingan, parang hinaplos ng paulit-ulit ang puso niya nang dahil doon. Hindi niya akalaing ganito pala ang nararamdaman ni Liam para sa kanya. Ang akala ni Miracle, siya lamang ang nakakaramdam at dumadanas ng lahat ng yun. Hindi niya akalaing mas malala pa pala ang parte nga ni Liam. Habang tumatagal mas minamahal kita. Hindi lang ikaw pati ang anak natin. And you don't have to worry dahil naiintindihan ko kung bakit kailangan mong itago. Kailangan hindi mo kaagad sabihin sa akin. Naiintindihan ko lahat. Hindi mo na kailangan magpaliwanag pa. Malambing na sabi naman ni Liam at niyakap si Mira. Tuluyan nang naiyak si Miracle at yumakap na nga rin pabalik kay Liam. Sobrang mixed emotions ang nararamdaman niya. Lahat-lahat naghalo na. Lahat-lahat na dama niya. Lahat ng naiisip at takot niya na wala lahat ng katanungan sa utak niya na linis. Na para bang dahil lang sa paliwanag at mga sinabi ni Liam kompleto na nga siya. Walang labis, walang kulang. Wala na siyang mahihiling pa. Salamat. Salamat sa pag-intindi at pasensya sa akin. Walang sawa niyang pasasalamat. Kung tatanungin si Mira, ay hindi siya nagsisising ibinigay niya kay Liam lahat. Hindi siya nagsisising nakilala niya si Liam ng gabing yun. Lahat ng sakripisyo ni Mira ay natugunan lahat ni Liam ngayon. Sobra-sobra pa. Mahal na mahal kita, Liam. Kung alam mo lang din, ikaw lang ang lalaking minahal ko. Ikaw lang ang lalaking nagpatibok ng puso ko ng ganito. Pag-amin nga ni Miracle at kumalas nga sa yakapan nilang dalawa. Malaki siyang umiti kay Liam na ngayon ay emosyonal na rin. Hindi ako nagsisising nakilala kita ng gabing yun. Sabi pa nga ni Miracle. Dahil nagpapasalamat pa si Miracle, walang pagsisisi, kundi puro pasasalamat. I love you too, Mira. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. You really are a miracle for me. Because of you, my life become unexpectedly beautiful. Nakangiting sabi ni Liam tsaka marahan hinalikan sa labi si Mira na agad namang hinayan at ginantihan ni Miracle. Malaki siyang napangiti ng mas madama ang labi ni Liam sa labi niya. Unexpected man para sa kanila lahat, pero sobrang saya nilang dalawa. Lalo na ngayon na buo na nga ang pamilya nilang dalawa. Ilang buwan ang lumipas at maayos naman ang naging relasyon nilang dalawa. Ganon din ang ugnayan nila sa anak nilang dalawa. Hindi akalain at hindi pa rin makapaniwala si Miracle na ganito pala ang saya na mabuo ang pamilyang hindi niya akalain na may pag-asa pala mabuo. Hindi akalain ni Miracle na ang sarap pala talaga magmahal kapag mahal ka at inaalagaan ka, lalo na kapag pinapahalagahan ka ng taong mahal mo. I'm so glad to meet you. Ngiti na sa lubong nga ng ina ni Liam kay Miracle. Lahat yata ng kaba at takot na naramdaman ni Mira kanina na wala. Nang yakapin siya ng ina ni Liam. Nasa bahay kasi sila ngayon ng ina ni Liam. Dahil gusto nitong makilala nga po. Hindi naman nakalain ni Miracle na maski siya, tanggap nito at gustong makilala. Ang ganda mo talaga. Alam mo ba na lagi kang kinukwento sa akin ni Liam? Every time dadalaw siya sa akin, sinasabi niyang may inuuwian siya kada pagkatapos niya sa trabaho. Eh, ang ganda naman pala ng inuuwian ng anak ko. Nahihiya naman ang umiti si Mira. Hindi siya sanay na pinupuri. Call me mommy na lang, okay? I'm very sure naman na ikaw na ang pakakasalan ng anak ko kaya dapat masanay ka na. Dagdag na sabi pa nito. Sige po, maraming salamat po sa pagtanggap sa amin ng anak namin. Nakangiting pasasalamat nga ni Mira. Hindi niya kasi talaga inaasahan na ganun sila kabilis
tatanggapin ng ina ni Liam. Iha, hindi mo kailangan magpasalamat. Dahil katanggap-tanggap naman talaga kayo besides. Mahal kayo ng anak ko. Kapag mahal ang anak ko, mahal ko rin. Nakangiting sabi ng ina ni Liam sa kanya. Maraming salamat po, napakabait niyo po. Nakangiting sabi ni Mira. You're welcome, Iha. Salamat din. Dahil sa'yo napasaya mo ang anak ko. Ang saya-saya ng anak ko. Sabi ng ina ni Liam na pangiti naman si Liam dahil doon. Saktong dumating si Liam kasama ang anak nilang si Nico. Saglit na kinuha nga muna ng ina ni Liam si Nico para makipaglaro sa apo. Kaya naiwan silang magkasintahan sa sala. Ang bait-bait ng mommy mo. Nakaiting sabi ni Miracle. Hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi ko akalain na ganun siya kabait sa amin na maugustuhan niya kami. Dagdag pa nga na sabi niya. Kasi you are a lovely person. Lahat ng tao mamahalin at gugustuhin ka. Malambing at nakangiti na sabi naman ni Liam. Manang-mana sa iyong anak natin. Dagdag na sabi pa nga nito. Napangiti naman si Miracle dahil sa sinabi ng kasintahan. Buti ang saya-saya ng mommy mo kahit hiwalay na sila ng daddy mo. Saad pa nga ni Miracle. Masaya naman kasi si mommy sa pinili niyang buhay. Their relationship are very toxic. Kaya hindi ko masisi si mommy kung mas pinili niyang iwan si daddy since my dad is very strict and toxic. Hindi ko maitatanggi yun dahil ako mismo ang anak niya. Nasaksihan kung paano masakal si mommy kay daddy. Pagkukwento pa nga ni Liam at napangiti naman si Mira. Natutuwa siya dahil hindi natatakot si Liam ikwento sa kanya nito ang buhay. Malaki ang pasasalamat niya dahil may tiwala sa kanya, ang nobyo. Pero okay ka naman sa daddy mo? Curious na tanong naman ni Mira. Actually, we're not. Ever since bata pa ako, si mommy na talaga ang ka-close ko. Sobrang strict ni daddy and busy sa work niya. Hindi kami close. Lagi siyang galit sa akin kaya lumaki na lang akong malayo ang loob kay daddy. Pagpapatuloy na kwento pa nga ni Liam. Sa totoo lang, wala namang masabi si Mira patungkol sa bagay na yun. Bilang bata pa lang ay sanay na nga si Mira na walang magulang na kasama sa buhay. Kaya naiintindihan nga niya kung bakit hindi malapit ang kasintahan sa ama nito at wala naman siyang reklamo doon. Para kay Mira walang kinalaman ng bagay na yon sa relasyon na meron silang dalawa. Nasaan siya ngayon? Panguusisan na lamang niya. Well, after their divorce, kung busy si daddy noon, mas busy siya noong naghiwalay sila. Halos hindi ko na siya nakita. Even mga special events sa buhay ko wala siya but you don't need to worry. Sanay naman na ako. Paliwanag na sagot pa nga ni Liam. Eh ikaw, tanong naman niya kay Mira. Lumaki ako sa bahay ampunan. May umampun sa akin nung 15 years old ako kaso nung 18 na ako. Umalis na rin ako sa kanila. Lalo na namatay na ang nag-alaga sa akin. Ayoko namang ipagsiksikan sa mga anak niya. Ang sarili ko kaya simula noon na mag-isa na ako ulit. Sanay naman ako eh. Kaya kahit nabuntis ako, na hindi naasahan, sobrang saya ko noon kasi may Nico na ako. May kasama na ako sa buhay. At yun ang anak natin. Si Lola naman, nakilala ko siya nung buntis ako. Tinulungan niya ako sa buhay hanggang sa maging maayos ang lagay ko. Na makapagtrabaho ulit ako. Pagkukwento naman ni Mira. Habang si Natalie naman, tumulong sa akin maghanap ng trabaho. Naging matalik na kaibigan ko siya. At naging boss ko na din. Dagdag na pagkukwento niya. I'm so proud of you. Nakaiting sabi ni Liam at niyakap nga ang kasintahan. Ang galing mo. Kinaya at nalampasan mo lahat kahit mag-isa ka lang. Dagdag pa nga na sabi nito. Thank you. Thank you for loving me, Liam. Kundi dahil sa'yo, wala ang anak natin. Kundi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon wala pa rin akong kakampi. Baka nag-iisa pa rin ako. Thank you for loving me. You saved me even if you didn't know you saved me. Nakangiting sabi ni Miracle. Mahal kita. Bulong na malambing pa nga na sabi ni Liam at mas niyakap ang kasintahan. Sobrang saya nilang dalawa. Sobrang mahal nila ang isa't isa.
Wala na silang mahiling pang dalawa dahil kompleto na lahat sa kanila. Isang masaya at mapagmahal na pamilya na ang mayroon silang dalawa. Isang buwan ang lumipas at madalas busy talaga sa trabaho si Liam. Idagdag pa na may seminar ito na pinupuntahan. Hindi maitatanggi ni Miracle na nangungulila siya sa kasintahan ngunit naiintindihan naman niya lahat lalo na doktor ang trabaho nito. Halos magtatalon sa tuwa si Miracle, pati ang anak nito nang tumawag sa kanila si Liam at pupunta sila sa kondo nito malapit sa trabaho nito. Daddy, hindi na po ikaw busy? Tanong ni Nico sa ama. Kakarating lang nila sa kondo ni Liam. Halos 3 oras din ang naging biyahe nila, lalo na traffic. Idagdag pa na biglaan ang yaya ni Liam. Buti na lang talaga may kapalitan si Miracle sa trabaho kaya pinayagan siya ni Natalie. Halos 1 linggo rin kasi hindi nakita nila Miracle si Liam. Hindi na anak. Sorry kung busy si Daddy. Paghingi ng pangmanhin nga ni Liam sa anak. Ngumiti naman ang malaki si Nico sa ama. It's okay, Daddy. You are just saving life po of others and I understand po. Masiglang sagot naman ni Nico sa ama. Napangiti naman ang magkasintahan. Yes, Daddy are saving lives. Salamat sa pag-intindi, anak. Sabi po kasi ni Mama, dapat po behave ako para matapos niyo po kaagad ang work eh. Sabi naman ni Nico, nilingon naman ni Liam ang kasintahan at nalapitan niya ito at hinalikan noon. Thank you for taking care of our children. Pinalaki mo talaga siya ng maayos. Dagdag na sabi pa nga ni Liam. Wala yun. Sabi naman ni Miracle at malaking ngumiti kay Liam. Sige na, maligo ka na. Alam kong pagod ka pa rin galing trabaho, magluluto lang ako ng pagkain natin. Utos nga ni Miracle. Tumango naman si Liam bilang pagsang-ayon at agad nagyunawa ang utos ni Miracle. Nagtungo naman si Miracle sa kusina at nilabas ang rekado para sa lulutuin niyang kaldereta. Alam niya kasing paborito pagkain iyon ng mag-ama. Alam din ni Miracle na pagod ang asawa pero pinilit pa rin nito gumawa ng oras para sa kanila mag-ina kung kaya't napaisipan niya iluto ang paborito nito. Mabilis na tigilan si Miracle sa paglilinis ng karne nang may mag-doorbell sa kondo ni Liam. Ganun na lang ang pagkunot ng noo ni Miracle nang buksan niya. Ang pinto ay isang matandang lalaki ang bumugad sa kanya. Tingin niya ay nasa 50 taon na ito. Nakasuot ito ng business suite at may kasama itong 2 bodyguard, tig-isa sa 2 gilid nito. Sino po sila? Takang tanong ni Miracle. Ngayon niya lang kasi talaga nakita ang mukha ng lalaki. Liam's father. Pakilala nga nito kaya naniga si Mira sa kinatatayuan niya. So it's true na may girlfriend na ang anak ko. Seryosong tanong nito. Hindi alam ni Mira ang isasagot. Sa itsura at aura pa lamang ng ama ni Liam. Alam ni Miracle na mamomroblema nga siya. Akmang magsasalita sana si Mira nung biglang sumulpot ang anak na si Nico. Mama, sino po sila? Curious na tanong ni Nico. So, totoo rin na may anak ka talaga. May anak kayo. Sabi pa nga nito at mas kinabahan tuloy si Mira. Hindi mo ba ako papapasukin? Ganyan ka na ba talaga makipagpulong sa ama ng boyfriend mo? Tanong pa nga nito. Mabilis na umiling si Miracle at mas nilakihan pa ang bukas ng pintuan ng kondo ni Liam. Kinakabahan at natatakot siya. Damang-dama ni Miracle ang pagkaayaw sa kanya ng ama ni Liam. Nang makapasok sila, ay agad na patasal si Mira. Pinagdarasal niya na sana matapos na kaagad si Liam sa pagliliko. Hindi alam ni Miracle kung paano nga siya haharap sa ama ni Liam. May gusto po ba kayong inumin? Tanong ni Miracle, nanginginig na nga siya. Sa totoo lang, nasan si Liam? Tanong nito, hindi pinansin ang tanong ni Mira. Naliligo po. Simpleng sagot ni Mira. Okay, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Hindi kita gusto para sa anak ko.
Seryosong sabi ng ama ni Liam, sa totoo lang, ay kahit hindi yun sabihin ng ama ni Liam, ay alam na nga kaagad ni Miracle. Nang makita pa lamang siya nito kanina, ramdam niya kaagad ang pagkamuhi nito sa kanya. Naiintindihan ko po. Sagot na lamang ni Mira at ayaw niyang makipagtalo pa. Saglit lang po. Anak, pasok ka muna sa kwarto, okay? Nilapitan nga niyang inosenteng anak na nakikinig pala sa kanila. Huwag kang lalabas hanggang hindi ka pa. Tinatawag ni mama. Mahinahon na pakiusap ni Mira. Nakangiti naman na tumango si Nico bilang pagsang-ayon at agad na ginawa ang gusto ng ina. Nang masigurado ni Mira na nasa kwarto ng anak, ay muli siyang bumalik sa harapan ng ama ni Liam na nakaupo ngayon sa isang sofa. Ano po bang gusto niyong pag-usapan? Seryoso at magalang na tanong pa rin ni Mira sa nakakatanda. Narinig mo naman ang sinabi ko, di ba? Hindi kita gusto para sa anak ko. Pag-uulit nito sa sinabi, tipid na ngumiti si Mira at tumango. Kaya po ng sinabi ko, naiintindihan ko. Sagot muli ni Mira. Kung ganon, hiwalayan mo si Liam. Seryosong utos ng mga ni Liam. Napakunot ang noon ni Mira dahil doon. Alam mong maganda ang buhay ng anak ko. Sikat na doktor at mayaman na doktor ang anak ko at hindi makakabuti sa kanya ang pagkakaroon ng mag-ina at girlfriend na hindi man lamang nakapagtapos ng pag-aaral. Tuloy-tuloy na sabi pa nito. Hindi pa rin nagsalita si Miracle kahit naiinsulto siya sa sinabi nito. Hindi ka makabubuti sa kanya. Wala kang magandang dulot sa kanya, kayong mag-ina. Mahinahon ngunit nangiinsulto na tanong niya. Pera naman ang habol mo sa anak ko, di ba? Hiwalayan mo si Liam, bibigyan kita ng malaking pera. Kahit magkano, lumayo ka lang sa anak ko. Mariin pa nitong sabi. Marahas na napabuntong hininga si Miracle at sunod-sunod na lumunok nga. Ilang minuto pa ang pinalipas niya bago nagpas siya na magsalita na. Gaya po ng sinabi ko kanina, naiintindihan ko po kung hindi niyo ako gusto para sa anak niyo. Wala po akong magagawa doon sa opinion niyo. Ang mahalaga po sa akin ay ang anak niyo dahil mahal ko po si Liam at mahal po niya ako. Tuloy-tuloy na sabi ni Mira. At mahal ko po si Liam. Kaya hindi ko gagawin ang gusto niyo. May anak po kaming dalawa at masaya po kaming magkapamilya. Kung tingin niyo po sa akin, mukhang pera, diyan po ang isipin niyo. Wala po akong pakialam sa opinion ng iba. Dahil si Liam ang mamahalin at makakasama ko sa buhay. Gagalangin ko po kayo, pero hindi po ako papayag sa mali na gusto niyong mangyari. Palaban at sunod-sunod na sabi ni Mira at seryoso ang mukha niya. Malakas naman na napangisi ang ama ni Liam at tumayo sa pagkakaupo. Nainsulto siya sa paraan ng pagsasalita ni Mira sa kanya. Hindi ka lang pala mukhang pera, mayabang at bastos ka pa. Kung yan po ang tingin niyo, bahala po kayo. Sabi ni Mira at bumuntong hininga. Sa daming taong mapanghusga sa mundo, sanay na nga si Mira. Para sa kanya, hindi niya ubusin ang oras niya sa ganoong bagay. Inis na saad nga ng ama ni Liam. Ano bang ambag mo sa anak ko? Maliban sa nabuntis kanya. Ano pa? Bakit? Ano bang kaya mong ibigay sa anak ko? Mahirap ka lang naman at walang pinag-aralan. Sigaw nito at nagulat si Mira sa pagsigaw nito. Akmang magsasalita na sana si Mira. Nang magsalita bigla si Liam. Nakalalabas lang pala sa isang kwarto. Ayos at bihis na ito. Dad, marami. Simpleng sagot ni Liam pero alam na may pinaghugutan. Ibinigay ni Miracle sa akin ng saya na kahit minsan hindi ko nakuha sa inyo. Pagmahal, pag-aalaga at pagpapahalaga na hindi ko man lang naramdaman sa inyo, kaya wag niyo pong husgahan at questionin ang kayang ibigay ng babaeng mahal ko sa akin. Dahil yun pa lang, sapat na lahat. Dahil silang mag-ina ko ang pahinga at buhay ko. Seryosong sabi ni Liam. Lumapit kay Mira at agad na pinulupot ni Liam ang braso sa bewang ng asawa na parang sinasabi ba nito na poprotektahan nga niya ito. Talagang ipagtatanggol mo pa ang babaeng yan? Liam, wala man lamang siyang magandang buhay na may bibigay sa'yo. Palamunin at pabigat lang.
Hindi natapos ang ama ni Liam dahil mabilis nga itong pinutol ni Liam. Dad, can you just stop? Inis at tubos ang pasensya na sabi ni Liam. Stop habang may respeto pa ako sa'yo bilang ama ko. Inis na sabi ni Liam. Wala po kayong pakialam kung gagastusan ko ang mag-ina ko dahil una sa lahat pera ko po yun. Pangalawa, normal na gastusan ko ang pamilya ko, ang mahal ko sa buhay. My future wife and my son deserve everything. Kaya hindi ko ipagkakait sa kanilang mga bagay hanggang kaya kong ibigay sa kanila. Seryosong sabi ni Liam. Marahang hinaplos naman ni Mira ang palad ni Liam na nasa bewang niya para pakalmahin ito. Hindi kita pinalaki ng ganyan. Marina sabi ng ama ni Liam. Umigting ang panga ni Liam dahil sa narinig. Dahil hindi niyo ako pinalaki, Dad. Sigaw ni Liam at ubus na nga ang pasensya niya. Si Mommy lang ang laging nandyan para sa akin. Kaya wag niyong masasabi na pinalaki niyo ako. Saniyatihis na sa akin na wala kayong pakialam sa akin bilang anak niyo. Kaya pwede ba, Dad? Wag niyo nang guluhin pa ang buhay ko. Masaya at maayos na ako. May pamilya na ako at mahal ko ang babaeng hinuhusgahan niyo. Nakikiusap na sabi ni Liam. Nangihina siya. Hindi naman nakaimik ang ama ni Liam dahil sa sinabi ng anak. Kaya kahit sabihin niyong hiwalayan ako ni Miracle, hindi ako papayag dahil si Miracle ang mahal ko. Siya lang ang babaeng mamahalin ko. At siya lang ang babaeng magiging ina ng anak ko. Huli sa lahat si Miracle lang ang pakakasalan ko. Seryosong sabi ni Liam, hindi nakaimik si Miracle sa mga narinig. Naiiyak siya na hindi may paliwanag ang nararamdaman dahil ramdam na ramdam ni Miracle na siguradong sigurado sa kanya si Liam. Akmang magsasalita na nga sana ng ama ni Liam ngunit pare-parehas silang natigilan nang biglang sumulpot ang ina ni Liam. Kunot na kunot ang noon nito, halata ang inis at pikon. Hoy Rodolfo! Sigaw ng ina ni Liam sa ama. Ginugulo mo na naman ang anak mo. Hindi ka ba talaga titigil sa pagiging mahigpit mo, ha? Sad nga nito. Angeline, anong ginagawa mo rito? Tanong ng ama ni Liam sa dating asawa. Hindi ko ginugulo ang anak natin, kinakausap ko siya para lang hindi siya magsisi sa buhay. Paliwanag pa nito. Anong pinagsasasabi mo? Tigilan mo nga sila? Inis na sabi ng ina ni Liam at hinawakan ang braso ng ama ni Liam. Kitang-kita naman ni Mira ang naging reaksyon ng ama dahil sa ginawa ng dating asawa. Miracle anak, pagpasensyahan mo na to. Huwag kang maniwala sa pinagsasasabi nito. Sadyang, ubod ng sama ng ugali lang talaga nito. Kaya ko nga hiniwala yan eh. Paliwanag ng ina ni Liam kay Miracle. Napawang ang labi ni Miracle sa gulat. Napatungo na nga lamang siya, lalo ng kalad ka rin ng ina ni Liam mga ama ni Liam. Nang makaalis nga ang dalawa, naiwan silang dalawa. I'm sorry. Paghingi ng paumanhin ni Liam. Sadyang ganun si Daddy kaya nga siya iniwan ni Mommy, gusto niya lahat ng nasusunod. Nagagalit siya kapag hindi nasusunod ang gusto niya but don't worry, okay? Akong bahala kay Daddy. Nakangiti na sabi ni Liam at hinawakan ng kamay ni Mira at hinalikan nito. Simpleng umiti rin naman si Miracle kay Liam. Huwag kang mag-alala. Kahit sino pa ang kumontra sa ating dalawa, hindi kita iiwan. Nakangiting sabi ni Mira. Pangako, I love you. Malambing na sabi ni Liam at niyakap si Mira. Malaki naman ang napangiti si Mira at gumanti rin ng yakap. Mahal na mahal din kita. Dagdag na sabi pa ni Liam. Hindi mapigilan ni Miracle ang sariling hindi sumaya. Lalo na't ramdam na ramdam niya na mahal siya ni Liam. Sigurado nga siyang hindi siya sasaktan nito. Kahit anong sakit ng sinabi ng ama ni Liam kay Mira, nawala din ang lahat ng yun. Agad dahil sa simpleng yakap nga ng kasintahan at dahil sa pagmamahal nito sa kanya na mas naramdaman niya. Mahal na mahal din kita, Liam. Nakangiti na sabi ni Miracle na iiyak. Kayo ng anak natin. Wala nang iba. Dagdag na sabi pa ni Mira.
Love, pakakasalan kita. Malambing na sabi pa ni Liam. Ayoko nang mawala pa kayo ng anak natin. Pakakasalan kita. Ha? Malambing na pagpapatuloy pa nga nito. Natawa na nga lamang si Miracle at tumango. Maluha-luha na talaga siya. Hindi niya akalain na ganitong klaseng lalaki ang ibibigay sa kanya ng Diyos. Makalipas ang ilang taon na siya ay naging single mom. Lalaking hindi niya akalain na mamahalin pala siya ng buong buo at totoo. Walang pagkukulang ngunit labis na labis. Pakakasal ako sa'yo. At wala nang iba pa. Sagot naman ni Miracle at mas isiniksik ang sarili kay Liam. Naramdaman niya naman ang magaan na halik ni Liam sa tup-tup ng noon niya. Malaking ngiti ang pinakawalan nilang dalawa. Sa huli na tuloy ang kasal na ipinangako ni Liam. Kasal na panghabang buhay at walang hanggan. Kasal na kailanman na ihalalahanin at hindi pagsisisihan. Dahil sa kasal na yon, saksi ang lahat. Hindi lang lahat ng mga taong mahalaga sa kanila, maski ang Diyos. Saksi sa pagmamahalan nilang tapat. Hindi man nila pareha sinasaan ang pag-ibig ng kanilang naranasan ngayon, pamilya ang kanilang nabuo naman. Ngunit ang sigurado nilang bagay, na paniguradong desidido at determinado na kanilang naramdaman, ay ang pagmamahal na buo at walang pagkulang, pamilyang masaya at puno ng pagmamahal. It is just an unexpected night, pero yun ang gabi na nagpabago sa lahat. Gabing hindi naasahan, ngunit naging daan sa pagmamahal nilang walang hanggan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Liam at Miracle. Maraming salamat po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahan Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Dean Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, LV, Delia, Penavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz,
Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Aren Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Morillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescent, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, One Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dengs, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ree, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emegoba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sergina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Balie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Ingrid Galado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Dean Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Penavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penny Escal, Mary Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Aglaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Albior, Naitan Canada, Lily Roda Parcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Isalina Credo, Mitchie Karch, Ronel Carion, Juliet Pandilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Renoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata,
Annalyn Nantes, Flordet, Lorena Utod, Faye Anita Fernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.